Hello mga ka-agri, mapagpalang araw sa ating lahat. Yun ito yung mga seedlings namin. Ito yung mga natira na seedlings mga ka-agri na itanim namin ngayon. Ito yung talong. Ito yung zucchini o courgette. Sa mga hindi nakakaalam mga ka-agri, ito yung kapamilya, kapuso at kapatid ng kalabasa or squash. Ito yung paprika mga ka-agri. Tatlong klase itong mga ka-agri, itong paprika namin na itinanim namin dito. May mga yung merong parang bell pepper at meron rin yung pang mga ka-agri, yung pang paksiw. Ginagamit nila yung ganun. At meron rin ito, mayroon mga ka-agri ay melon. Yan, melon mga ka-agri yan. Ito naman mga ka-agri ay itong ibang klase ng mga ka-agri ng paprika. Ito naman mga ka-agri ay watermelon. Itong watermelon namin mga ka-agri dito ay ngayon ay meron kaming tatlong klase na variety. Sa dati mga ka-agri ay ang aming watermelon ay umaabot ng 10 kilo yung isang bunga, ganun kabigat. Malalaking klase mga ka-agri. Ayan. Yan, dito pala kami mga ka-agri nagpapaano. Ito pala dito kami nagtitimpla ng fertilizer. Ayan. Kakatimpla ko na ng fertilizer mga ka-agri. Ano to si mga ka-agri? 5,000 liters ang laman itong drum na to. Yan, dito yung dito ako nag-open mula doon sa tangke. Papunta yan mga ka-agri dyan. Dyan. Yan, hanggang dyan mga ka-agri. Papunta yan doon mga ka-agri. Nakabaon na yung hose sa ilalim mga ka-agri. Papunta yan doon mga ka-agri. Doon sa area na yun. Ayan mga ka-agri. So itong unang area namin dito mga ka-agri ay may dalawang klase ng tanim dito. Una itong eggplant. Yan mga ka-agri. Na itanim na namin. Kung mapapansin nyo mga ka-agri ay medyo meron siyang dilaw sa pinakababa niya na dahon. Ang kadahilanan nito mga ka-agri ay stress siya noong pagtransport mula doon sa greenhouse papunta dito. At hindi pa nakapag-raise mga ka-agri. Hindi pa naka-adapt ay itinanim na namin dahil hinahabol namin mga ka-agri yung season, pero makaka-recover nito mga ka-agri. Ayan, tingnan mo naman yung taas ay okay. So talong to, so dito mga ka-agri ang tubig dadaan, may mga bulb to. Yan, may mga bulb siya mga ka-agri, diba? Ayan. So dito naman mga ka-agri sa unahan, ito yung aming cherry tomato mga ka-agri. Ito yung masarap mga ka-agri papakin. Yan magaganda mga ka-agri yung bulas niya kung makikita niyo. Cherry tomato yun mga ka-agri. Yan, mapapansin niyo mga ka-agri ay meron siyang mga damo sa gitna. I-sprayhan namin yan mga ka-agri ng herbicide or weed killer na selective type. Meron kasing dalawang klase mga ka-agri ng weed killer, yung tinawag na broad spectrum. Yun yung pangkalahatan na pag in-spray mo pati yung halaman patay. Pag sinabing selective ay kung ano lang yung unwanted weeds, yun lang yung mamamatay mga ka-agri. Yan, ang iba mga ka-agri ng aming cherry ay namulaklak na ayan. Siguro ito silang mga ka-agri ay nauna tong naitanim kumpara doon sa iba nilang mga kasamahan. Yan mga ka-agri. Yan, kamatis. Ayan, hanggang doon yan mga ka-agri, malaki yung area na inoccupy ng kamatis mga ka-agri. At dito naman mga ka-agri sa kabila, yan mga ka-agri, scarecrow. Dalawa tong ginawa ko dati mga ka-agri. Last year
Lahat mga kaagri ng kagawian natin sa Pilipinas ay dinala ko dito sa abroad. Inisip ko kung mag-click siya dito, kung magiging effective siya dito. Pero sa awa mga kaagri, nung ginawa ko to, 1 week, yung mga sigal na ibon ay takot pa mga kaagri. Pero after ng 1 week mga kaagri, mismo dumadapo na sila doon sa scarecrow na ginawa ko. Ayan. Share ko mga kaagri, hindi na siya maayos ngayon. Dahil last year ko itong ginawa, dalawa to sila. Natanggal yung sombrero niya. Nainitan tuloy. Yan sombrero niya mga kaagri. Astig tong scarecrow mga kaagri. Yan, ano na mga kaagri, payat na siya. Sobrang slim na niya. Kasi nahulog na yung pantalon niya. Ayan mga kaagri. Siguro pagod na to kasi tingnan mo hindi na balance yung ano niya. Pagod na yung kanang braso niya sa kakadipa. Ayan. So dito mga kaagri ay yung aming ibang mga gulay na naman. Madamo mga kaagri pero isprehan namin ito mga kaagri ng herbicide. Tinawag mga kaagri na hindi naman to pre-emergence kasi pre-emergence herbicide ay yung bago magtanim. Post-emergence herbicide ang tawag nito sa pag-spray. Ayan, yan mga kamatis na mga kaagri. Dati itong cherry namin mga kaagri ay nasa greenhouse. Ngayon ay nasa labas na. Pero ibang klase ng cherry tomato mga kaagri. Yung hindi gumagapang. Yung nasa greenhouse kasi mga kaagri ay yung magaling gumapang. Pagdating sa gapangan mga kaagri magaling. Ito naman yung pangapaprika namin mga kaagri. Paprika namin yan. Tatlong variety ng paprika to. Ayan. Paprika. Mga kaagri hanggang doon sa baba mga kaagri. At doon naman sa unahan ay ang melon at watermelon. Pati pipino rin. Doon sa unahan. Dalhin ko mga kaagri sa unahan kaya pipino. Just kung may ganito akong kalaking lupa mga kaagri. Itong aming lupa, itong aming farm na to mga kaagri, itong kalawak na to nito ay nasa mga 5 hectares. Lawak niya. Kung may ganito ako mga kaagri, ayaw ko nang mag-abroad. Aasikasuhin ko na lang tong lupang to. Sigurado ako yayaman ako nito. Ayan mga kaagri. Napakaganda ng mga lupain dito mga kaagri kasi napaka-plain. Isa katulad sa atin 'di ba na slope yung iba. Ito naman mga kaagri yung ito naman yung mga kaagri yung ano yung pipino. At dito sa mga baba mga kaagri ay ang zucchini. Zucchini, yung sabi ko sa mga kaagri, kapatid, kapamilya at kapuso ng squash o kalabasa. Ayan, ito mga kaagri. Ayan. At yung doon naman mga kaagri ay melon at watermelon. Tapos meron kaming leafy vegetable dito mga kaagri na inaitanim. Ayan, pareha sila mga kaagri, may mga husya. Diyan dumadaan yung tubig. Ngayon dito kami nagpapatubig mga kaagri. Tingnan mo mga kaagri. Ayan yung tulo niya, di ba? May tulo. Hindi yung tulo mga kaagri na sakit ha. Ito muna mga kaagri na linya mula dito hanggang doon itong pinapatubigan. After 1 hour nito ay dito naman sa kabila mga kaagri. Yan, meron sa kabilang. Pareha sila mga kaagri, meron silang gate valve. Dito lang mag on and off. Ayan. Dito naman mga kaagri yan pag nagpatubig kami sa kabila. Yan. Yan ito mga kaagri.
Ito yung zucchini. Zucchini rin ito mga kaagri. Sorry, pipino pala to. Sorry. Pipino. At ito yung mga leafy vegetable namin mga kaagri. Ganito yung kagawian dito mga kaagri pag nagtanim. Yan, may mga husin mga kaagri. Diyan rin dumadaan yung tubig. Yan, may mga na mga kaagri. Tumutubo na. Ang ginagawa ng mga kasamaan ko mga kaagri ay nagdadamo sila. Yan mga kaagri. Yan tumubo na. Di ba? Ayan. Leafy vegetable. Litos mga kaagri at beets. Yung bilog mga kaagri. Ayan mga kaagri, makikita niya. Hanggang doon sa dulo yan mga kaagri. Nasa mga 70 to 80 meters siguro ang haba nito mga kaagri. Ayan. Binibigyan ng kasamahan ko mga kaagri sa aming mga hayop. Ayan hayop talaga sila mga kaagri pag kumain. Ayan pinapakain ng kasamahan ko mga kaagri. Si Bibi Pina. Mga kaagri. Tuwang-tuwa itong mga alaga na mga kaagri pag may mga guest na nandito sa farm kasi alam nila mga kaagri na binibigyan sila ng pagkain pag may bumisita mga kaagri. So yan. Ayan, for how many months from now mga kaagri ay harvesting time na. Ayan. So matrabaho na mga kaagri during harvesting time dahil mabilisan ang gawa dahil hinahabol yung oras. Umpisa kami dito mga kaagri mag-harvest ng alas 6. Tapos alas 10 dapat na i-prepare na namin ng maayos dahil by 10 o'clock itong mga guest o yung mga campers na nandito sa aming campsite ay pupunta na sila at kukuha na. Sa isang linggo mga kaagri ay 2 beses kami nagma-market. At muli mga kaagri, iulitin ko, itong aming pagpa-farming dito ay hindi para for market mga kaagri or para ibenta sa merkado. No. Ito mga kaagri ay ibinibigay ng libre sa aming mga napaka-importanting mga bisita o mga campers na nandito sa aming campsite. Sa isang araw sa during market time mga kaagri ay dapat hindi bababa ng 500 ka supot o ka family yung mabigyan namin. Kaya mabilisan ang harvest dahil kailangan pang i-prepare. Ayan mga kaagri. So sana nagustuhan nyo ang pagtour ko sa inyo sa aming mumunting farm dito sa bansang Croatia, Europe. At hindi lang ito mga kaagri ang farm namin, mayroon pa doon sa kabila. So pag natapos namin ito taniman, lilipat naman kami sa kabila. So by tomorrow or the other day mga kaagri, inaantay ko pa lang mga kaagri yung fittings dahil may kulang. Hindi pwedeng magtanim habang wala yung fittings na yun dahil hindi madiligan yung halaman. Yung isa ko naman kasamahan doon mga kaagri ay nagkakarga ng kahoy na pinuto niya. Ito yung mga pinapakain namin mga kaagri, yung hay, barley. Ayan. So paano mga kaagri? Mapagpalang araw sa ating lahat. At hanggang dito na lang. Thank you. Thank you. Babush.